Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itago lamang natin sa pangalang Willie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Willie. Dear Kuya Peles, isa rin po ako kuya sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon kuya, lagi po akong nakasubaybay dahil parang ginagawa ko na rin pong palipasan ng oras ang pagkikinig ko sa inyo. Ako nga po pala si Willie, 28 taong gulang at may asawa na po ako kuya. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Alam mo, Camille, marami na akong pangarap sa buhay. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ating mga anak. At magkaroon tayo ng sariling bahay. Nako, nangarap ka na naman ng gising. Tama na nga yan. Totoong sinasabi ko sa iyo, Camille. Mahirap kasi ang ganito eh. Ganito lang tayo. Nangungupahan lang tayo ng bahay. Paano mo naman gagawin yon? Ang liilit na ng sahod mo sa pinagtatrabahuan mo eh. Paano ka magkakaroon ng sariling bahay? Eh di maghahanap ako ng ibang trabaho. Yung medyo malaki lang ang sahod. Para matupad kong pangarap ko na magkaroon tayo ng bahay. Alam mo, kung dito ka lang sa atin magtatrabaho, wala. Sa baba naman ng sahod mo dito. Kaya nga gagawa ko ng paraan eh. Para matupad lahat yun. Anong gagawin mo? Kaya nga, may binabalak ako. Na ano? Mag-abroad ako. At saan ka naman kukuha ng gagastusin mo sa mga kailangan mong papeles, ha, Basta Abe? bahala na. Gagawa ko ng paraan. Para makapangibang bansa ako. Bahala ka na nga. Dahil ikaw naman ang lalaki. Bahala ka. Anong sinabi mo, anak? Mangingibang bansa ka? Opo, inay. Paano naman ang mga anak mo? Sinong makakasama nila? Andyan naman kayo eh. Di kapag wala kayong ginagawa, dalawin nyo sila. Ano naman ang sabi ng asawa mo? Pumayag ba siya na gusto mong mangibang bansa? Noong una ayaw pumayag, inay. Pero nang kalaunan, pumayag na rin siya. Saan mo babalak magtrabaho, ha, anak? Sa Saudi po, inay, sana. Dahil open ngayon ang mga factory worker doon. Sige. Kung yan ang nakakabuti sa inyo, gawin mo, anak. Nay, kung sakaling matuloy po ako, kayo na muna ang bahala sa mag-iina ko, ha? Oo naman, anak. Huwag kang mag-alala. Kung sakali na swertein ako, inay, matutupod na rin ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. O, paano, Camille? Malapit na yung alis ko, patungong Saudi.
Yung mga bata man pala, huwag mo silang pababayaan. Ano ka ba naman? Parang hindi ko anak ang mga yan. Hindi na kailangan na sabihin mo yan eh. Pinapaalala ko lang naman sa'yo. Ito na yung pinakahihintay ko, Camille. Matutupad na rin ang mga pangarap ko na makapagpagawa tayo ng sarili nating bahay para hindi na tayo mangupahan. Sana nga, Willie. Oh, makikita mo. Basta pagbutihin mo lang yung pagbabudget ng pera na ipapadala ko sa'yo. Oo naman. Ako pa. Alam ko, ang hirap ng mga nasa ibang bansa. Talagang mahirap. At makapagtatapos na rin sa kolehiyo ang 3 nating mga anak. Huwag ka munang mangarap. Hindi ka pa nakakaalis eh. Aalis na nga ako, di ba? Ilang araw na lang. Aalis na ako, Camille. Ay sa wakas, natuloy din sa abroad ang anak natin, si Bia. Ay, oo nga eh. Pero marami din silang babayaran na utang dahil sa mga ginastos ni Willie sa paglakad ng mga papeles niya. Wala namang problema dyan eh. Ang importante, nakalis na si Willie. Sana naman maganda ang maging trabaho niya doon sa Saudi. Di ba sa factory worker siya? Oo. Karaniwan kasi kapag factory worker, medyo magaan ang trabaho. Kaya alam kong kayang-kaya ni Willie yun. Kumusta na kaya ang mga anak nila? O, di dalawin mo sila para makita mo kung anong kalagayan nila. Bukas na lang siguro, Imong, dahil hapon na eh. Sige. At kausapin mo yung manugang mo na huwag alis ng alis para maasikaso niya ang mga anak nila. Oo. Ako na lang bahala, Imong. Dahil pareho kaming babae, alam ko ang damdamin ng isang babae na malalayo sa asawa. Abay, mahirap. Wala sa tabi ang asawa si Bia. Baka akala mo. Siguro naman malabanan ni Camille ang pangungulila sa kanyang asawa habang wala dito ang anak natin. Alam mo, Camille, akala ko wala na tayong pag-asang magkita ulit sa haba ng panahon. Oo nga eh. Basta ingat lang tayo dahil may nagbabantay sa akin. Oh, sino naman yan? Mga magulang ni Willie. Naku, delikado yan. Baka may makapagsumbong. Lagot tayo sa asawa mo. Basta mag-iingat ka rin kapag pumupunta ka dito. Kasi ang alam ng mga anak ko, kapatid kita. Matinik ka rin pala, no? Siyempre naman, mahirap na. Baka malaman ng asawa ko. Baka biglang umuwi yun. Kung gusto mo, di lumayo na tayo dito. Ilalayo kita dito sa lugar na ito. Wag! Kawawa naman ang mga anak ko. Pwede naman tayong magkaanak, ha? Hayaan mo muna yan. Ang importante, nagkaroon tayo ulit ng panahon na magkita paminsan-minsan. Masaya ako, kuya, dahil mabibigyan ko na ng magandang kinabukasan ang pamilya ko. At magkaroon kami ng sariling bahay. At mapag-aaral ko na rin sa wakas ang aming 3 anak hanggang sa kolehiyo. Hanggang ngayon, kuya, ay
Naka2 taon na ako dito sa Saudi. Minsan kuya ay Kamel, bakit wala ka kahapon sa bahay ninyo? Saan ka ba nagpunta? Ha? Kwan po, inay. Pumunta ako ng bayan kasi naubusan po kami ng bigas, kaya bumili po ako saglit. Bakit sabi ng anak mo ang tagal mo daw? Ho? Kwan kasi, inay. Nakita ko yung kaklase ko nung elementary. Nagkwentuhan po kami noon, kaya natagalan po ako. Ganun ba? Opo, inay. Salamat nga pala sa inyo at nadadalaw niyo kami ng mga bata. Ayun kasi ang bilin sa akin ni Willie bago siya umalis. Ganun ba, inay? Oo. Kaya asikasuhin mong mabuti ang mga anak ninyo ni Willie. Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala. At aasikasuhin ko po silang mabuti. Lalong-lalo na ang kanilang pag-aaral. Siya. Sige at ako'y aalis na. Baka hinihintay na ako ng itay ninyo. Emong, mukhang may problema ka. Bakit ba? Naiinis ako, Sebia. Naiinis ako. Kanino ka naman naiinis? Sa akin ba? Doon sa manugang mo. Bakit ka maiinis sa kanya? Dumaan ako kahapon doon sa bahay nila. Akalain mo bang may mga kainuman siyang mga lalaki? Ano? May kainuman siyang mga lalaki? Oo. Naiinis ako sa kanya. Sinabihan mo sana siya na mali yung makipagkwentuhan siya o makipag-inuman siya sa mga lalaki. Kausapin mo yung manugang mo, Sebia. Kausapin mo siya. Kayo pala, inay. Napadalaw po kayo. Kamel, ano tong nababalitaan ko, Na ano po yun, inay? Na nagyayaya ka daw ng mga kainuman mong lalaki dito. Inay, mga kaibigan ko lang naman ang kainuman ko dito sa bahay namin. Kahit na, Kamel. Ano na lang sasabihin ng mga tao na nakakakita sa'yo? At yung mga apo ko, dinadamay mo sa mga kalukuhan mo. Wala naman po akong ginagawang masama, inay. At isa pa, pati mga apo ko nakikita nila ang ginagawa mo na nakikipag-inuman ka sa mga lalaki. Mga pinsan ko lang ang mga yun, inay. At mga kaibigan ko. Birthday naman po ni Junior Sa tingin mo ba? Tama yung ginagawa mo. Dahil wala dito ang asawa mo. Sabihin na natin na mali ako. Wala pa rin kayong karapatan na pagsalitan ako ng ganyan. Manugang nyo lang ako. Hindi nyo ako anak. Aba! At nangangatwiran ka na rin. Baluktot pa. Paano kung makarating ito sa asawa mo? Talagang makakarating kung sasabihin ninyo. Masyado kayong pakialamera. Kamel! Uli-uli, inay. Dahan-dahan kayo ng pananalita ninyo. Dahil nakakasikit kayo ng damdamin. Sa wakas, nakarating din ako dito sa bahay. Hindi alam ni Camille na nandito na ako. So, sorpresahin ko siya at ang mga bata. O Camille, sabik na ako sa'yo. Teka, bubuksan ko lang yung pinto. Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Willie? Willie? Mga walang hiya kayo! Ha?
Willie! Tama na! Tama na! Patawarin mo kami! Patawarin Hoy! mo kami! Bumalik ka rito, tarantado! Bumalik ka rito! Patawarin mo kami, Willie! Patawad! Camille, nagpakahirap ako sa ibang bansa para lang mabigyan ko kayo ng magandang buhay. At mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng mga bata. Pero anong ginawa mo? Pinagtaksilan mo ko. Hindi kita mapapatawad, Camille. Hindi! Masakit ang ginawa sa akin ng aking asawa, kuya. Pinagtaksilan niya ako ng aming kumpare. At pati perang ipinadala ko, kuya, nawaldas niya. Pinalayas ko siya, kuya, dahil baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Gusto ko sana siyang idemanda, pero nangibabaw pa rin, kuya, ang pagmamahal ko sa kanya. At isa pa, kuya, naaawa ako sa aming mga anak. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? At sana po, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Willie. Alam mo, Willie, napaka-sakit ang nangyari sa buhay mo. Nagpakahirap ka sa ibang bansa para sa pamilya mo. At para lang matupad ang mga pangarap mo sa kanila. Pero pinagtaksilan ka ng iyong asawa. At muntik ka nang makapatay. At dahil doon, pinalayas mo na yung asawa. Abay, sino ba naman ang matutuwa sa nangyari sa'yo? Lusta na nga ang pera ng asawa mo na pinaghirapan mo sa ibang bansa na lalaki pa. Pero ito yung mas masakit. Napag-isip-isip mo pala na mahal mo pa rin si Camille hanggang ngayon. At pati sa mga anak mo, naaawa ka dahil nawalan sila ng ina. At hinahanap pa rin siya. At tinatanong mo kung dapat pa ba napatawarin mo siya. Alam mo, Willie, gaano man kasakit ang ginawa ng asawa mo kung talagang mahal mo siya at alang-alang sa mga anak ninyo, bakit hindi? Willie, kung ang Diyos nakapagpatawad o nakapagpapatawad, tayo pa kaya na mga nilalang niya? Tao lamang tayo, Willie, na nagkakasala. Walang perpektong tao dito sa mundo. Tandaan mo yan. Lahat tayo isinilang na makasalanan. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo at siyang nangingibabaw, bakit hindi mo gawin? Para pakawalan mo ang kinikimkim mo hinanakit. Kagaya ng sabi ko, kung ano yung maganda para sa iyo, para sa pamilya mo, gawin mo. Hindi pa naman huli para magbago. Tanda mo yan, Willie. Nasa iyo pa rin ang huling desisyon para sa iyong asawa. Bueno, yan na lamang po ang aking masasabi sa iyo, Willie, at naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit.
bida problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.